Sabi rin ni tatay, na si nanay lang ang tanging maaasahan ko. Magugustuhan kaya niya ako? Stella. Stella. Birthday ni Hank ngayon. Bilang nanay niya, anong regalo ang ibinigay mo sa iyong anak na lalaki? Sino ang nanay niya? Stella, alam kong hindi mo pa rin matanggap ang nangyari kay Ethan at sa bata. Ayaw mo pang magpakasal o magkaanak. Pero tungkol kay Leo, ginawa iyon para tuparin ang huling hiling ng tatay mo na ampunin si Hank. Ang tagal na niyang naghintay sa'yo. Panahon na para bigyan mo sila ng sagot. Nang walang pahintulot ko, nagdala ka ng bata sa bahay na ito. Siya at ako ay hindi magkadugo. Anong sagot ang utang ko sa kanila? Eh di magkaroon ka ng anak. Nakadugo mo talaga. CJ. Nanay. Nanay. Stella, ano na nangyayari dito? Saan galing ang batang ito? Ano nang pinagsisigawan mo? Mali ang napuntahan mo. Hindi ako ang nanay mo. Hindi ako nagkakamali. Pinadala ako ni tatay. Sabi niya ang nanay ko ay si Stella Sue, ang CEO ng korporasyon ng Sue. Ito ang DNA test namin. Paano ito nangyari? Sino ang tatay mo? Ethan. Ethan, hindi ba yon ang kawawang lalaki na nag-iwan kay Ginang Su para sa pera? Siya nga, yung lalaking yun. Niloko niya ang damdamin ni Ginang Su at naging dahilan para magkaroon siya ng malakas na pagdurugo kung hindi dahil sa ama ni Leo na kinasangkot ang pamilya Su. Baka matagal nang patay si Ginang Su. Nanay Star ang pangalan ko. Sabi ni tatay, miss na miss ka niya. Ako ang anak ng pagmamahal ninyo. Hindi ka anak ng nanay ko. Ako! Siya ay tinatawag din siyang nanay. Alam ng lahat na totoo na namatay ang anak ni Ginang Su noon pang mga nakaraang taon. Sa tingin ko, ikaw ang bastardo ng tatay mo sa isang gala ni hindi nga niya kayang buhayin ka. Kaya ngayon nandito ka para magsinungaling at makapasok. Hindi. Guardia, palabasin niyo siya. Leo, ang pamilya Su ito. Wala kang karapatang magsalita dito. Stella, sa totoo lang, ang batang ito, kamukha mo nga talaga. Kalokohan. Namatay ang anak ko noon pang mga nakaraang taon. Nakita ko mismo, ang death certificate mula sa ospital. Ikaw. Ay hindi maaaring maging anak ko. Mga gwardiya, ilabas niyo ang maliit na sinungaling na ito. Mula rito. Nanay. Aalis na ako ng mag-isa. Nanay. Kung hindi ka naniniwala sa akin at kay tatay, ay wala akong hihilingin sa inyo. Ito ang kwintas na ibinigay sa iyo ni tatay noon. Ibinabalik ko ito. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba pumunta? May dala akong maliit na regalo para sa iyong kaarawan. Maligayang kaarawan. Anong problema? Pasensya na, Stella. Ako, hindi ko lang mabigay sa'yo ng mas maganda ngayon. Ayos lang. Tingnan mo, may litrato tayo sa loob. Iyon lang ang gusto ko.
Ito ang kwintas na iniwan ko. Ethan, ikaw ang nagpadala ng batang ito para ibigay ito sa akin. Gusto mo akong balikan gamit ito? Imposible. Stella, kamukhang kamukha mo ang batang iyon. Nakakuha ko ng ilang buhok niya. Dapat tayong magpa-DNA test. Paano kung talagang anak mo siya? Hindi pwedeng maging anak ko siya. Si Ethan, pera lang ang iniisip. Kung talagang anak ko siya, si Ethan, matagal na sana siyang dumating para humingi ng pera. Imposibleng manahimik siya, sa loob ng 6 na buong taon. Pero paano kung totoo, ang batang iyon ay maaaring ating sariling laman at dugo ng pamilya So? Hindi mo pinagkakatiwalaan ang DNA test na ginawa ni Ethan. Pero kailangan mong magtiwala sa gagawin ko, di ba? Hindi na pwedeng bumalik si Star para hanapin si tatay. Masyadong masama ang pakiramdam ni tatay. Hindi ko pwedeng hayaan na mag-alala si tatay sa akin. Tatay. Star, nasaan ka na? Sinasundo ka ba ni nanay? Tatay. Sinusundo ako ni nanay. Ngayon may birthday sa bahay ni nanay. Gusto nila ako. Pinutol pa nga ni nanay para sa kinang cake. Di ba ako nakakatikim ng masarap na cake na ganoon? Totoo ba yan, Star? Buti naman. Naalala mo ba? Yung sinabi kong dapat mong sabihin, sabihin mo lang na masama akong tao, na sinasaktan kita at pinagugutom. Tapos, gugustuhin nilang alagaan ka. Gets mo? Naalala ko, tatay. Pero, gusto kong sabihin kay nanay na may sakit ka at kailangan mong operahan. Hindi. Stark, wag mong sasabihin kay nanay na may sakit ako at wag kang hihingi ng pera kay nanay kahit 1 sentimo. Pero may sakit ka! Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Wala tayong ganoong kalaking pera. Star, kasama mo na ngayon si nanay mo. Kalimutan mo na lang ako. Wag mo na akong tawagan. Tatay! Ethan, paano mo matuturuan ng isang bata na magsabi ng ganyan? Ano nang ibig mong sabihin na masamang tao ka, kung hindi dahil sa'yo noon, na nag-donate ng dugo at nagtrabaho sa mga odd jobs, para lang mabayaran ang paggamot ni Stella? Patay na siya noon pa. Dr. Liam. Naghihingalo na ako. Bakit pa kailangang malaman ni Stella ang nangyayari sa akin? At mag-alala pa siya? Paano ka naging ganoon katanga? Hindi ba siya dapat, ang dapat magkaroon ng konsensya? Kung hindi ka nag-donate ng napakaraming dugo noon, at nasira ang kalusugan mo, hindi ka magkakasakit ng cancer. At, Talagang walang puso ang pamilya Sue. tapos na yun. Basta sa hinaharap, si Stella at si Star ay maayos. Ayos na ako. Ethan! Ethan! Resuscitasyon para sa kama 4. Tatay, pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Si nanay may bagong asawa at anak na. Ayaw na nga sa akin ni nanay. Hindi nga niya ako binigyan ng kahit na anong cake. Namimiss kita, tatay. Ayaw ko na kay nanay. Nanay! Ginang So. Mukhang yung munting babae ang pumunta sa bahay para hanapin ka ngayon. Nanay! Nanay, nandito ka ba para sunduin ako? Hoy, munting bata, nasaan ang tatay mo? Ang huli na, hindi ba siya darating para sunduin ka? Kapag nagtanong sila tungkol kay tatay, sabihin mo na si tatay ay abala sa pagsusugal, pag-inom at pambababae. Wala siyang oras para sa'yo. Kailangan mong patuloy na magsabi ng masasamang bagay tungkol kay tatay. Saka lang nila magugustuhan ang pagkatao mo. Naiintindihan mo? Abala si tatay sa pagsusugal, pag-inom, at pambababae. Wala siyang oras para sa akin. Sa lahat ng mga taong ito, ang lalaking yun, pera pa rin ang iniisip. Heto, dalhin mo ito sa tatay mo. Isipin mo na lang na bayad na ang lahat ng nakaraan natin. Mula ngayon, kayong dalawa, ay hindi na dapat magpakita sa harap ko. Nanay, pero hindi ka dito para sunduin ako. Tama na, hindi ako ang nanay mo. Kaya, magkano ang laman ng card na ito? 50 milyong piso. Sapat na ito, para mapalaki ka ng tatay mo. Nanay! Tita, pwede bang 100 milyong piso? 100 milyon? Pasensya na, tatay. Humingi ako ng pera kay nanay.
Gusto kong ibigay sa'yo para sa gamutan at operasyon mo. 100 milyong piso lang. Pangako ko, ako at si tatay ay hindi na magpapakita sa harap mo. 100 milyong piso at gagaling si tatay. Napakasakit, kamukha ni Ethan, ang anak na pinalaki niya. Ma'am, pakiusap ma'am, bigyan mo lang ako ng 100 milyong piso. Ma'am! Magmaneho ka. Tita? Nanay? Para ang sasakyan. Si Miss Susan po ang nasa linya. Hello, Miss Susan. Jason, nasaan si Stella? Nahulog si Hank sa hagdan. Dinala siya sa ospital. Sabihin mo agad sa kanya, kailangan niyang pumunta sa emergency room kaagad. MS. So, nasa si Hank. Kasama mo ba siya? Kung gayon, pareho kayong pumunta rito ngayon. Miss Susan. Pero paano naman ang anak ni Ethan? Anak ni Ethan. Kasama mo pa rin ang babaeng iyon. Stella, nakalimutan mo na ba talaga kung paano ka pinagtaksilan ni Ethan? Ethan, hindi ko malilimutan kung paano, dahil sa pera, niyurakan mo ang dignidad ko noon. Magmaneho ka. MS. So, Magmaneho ka. Nanay? Nanay? Nanay! 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 Nanay, tulungan mo ako. Nanay! Ano nang ginagawa ng isang batang babae na himatayin dito? Dalhin siya sa ospital, ngayon din. Bilisan mo. Ginang, kumusta na po si Ginoong Hank? Kailangan niya ng pagsasali ng dugo. Wala kang alam sa nangyayari. Dapat ang iniintindi mo ay ang sarili mong anak. Wala akong anak. Ikaw, Hoy, Ginang, pakiusap, kumalma po kayo. Malala na po ang kalagayan ni Ginoong Hank. kasama siya ni Leo. Kailangan niya ng pagsasali ng dugo ngayon na. Pero, si Ginoong Hank, tulad din ni Ginang So, ay may bihirang uri ng dugo. Hindi natin maaaring hilingin kay Ginang So na. Hindi. Gaano man kahalaga si Hank, hindi pa rin siya kadugo. Paano natin papayagang magbigay ng dugo si Stella para sa kanya? Hindi maganda ang kalusugan ni Stella. Hindi siya pwedeng magbigay ng dugo. Nagamit ko na ang lahat ng resources ng pamilya Su para humanap ng blood donor. Dapat may mahahanap tayo sa lalong madaling panahon. Bakit mo pa ako tinawag dito? Umalis na tayo. Sumama ka sa akin para bisitahin siya. Ethan, nakalusot ka ulit sa pagkakataong ito. Pero kumalat na ang cancer cells. Ang patuloy na chemo ay panandalian lang, hindi solusyon sa ugat. Tatay ko yan. Star. Tatay? Star. Anong nangyari? Basang-basa ka. Ayokong mag-alala si tatay. Tatay, nagpunta lang ako rito nang hindi alam ni nanay. Naabutan ako ng ulan. Star, hindi ba sinabi sa'yo ni tatay mo na huwag ka nang pumunta rito? Sinasadya mo bang? Hindi pansinin. Ang sinabi ko, Hindi tatay. hindi ka ba ginaw, mahal? Ethan, ngayon, naibalik ka. Pero kumalat na ang cancer. Ang lahat ng chemotherapy na ito ay pansamantala lang. Hindi ako ginaw, tatay. Gusto kong makasama ka. Hindi. Star. Kung makita ka rito ni nanay, magagalit sila. Si Stella. Anong ginagawa niya rito? Naghahanap ng Star. Oh. O may sakit na naman siya. Ethan, hoy, tanggalin mo yung mask. Humina ka. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay. Ethan. Stella. Stella, anong tinitingnan mo? Wala. Nag-iisip lang siguro ako. Tara na.
Tara na. Tatay, ayaw pumunta ni Star kay nanay. Gusto lang ni Star na kasama si tatay. Star. Huwag kang magalit, tatay. Pupunta na si Star kay nanay. Sige, sabihin mo sa akin. Pagkatapos mong makita ang nanay mo, ano ang sasabihin mo? Sasabihin ni Star, galit ako kay tatay. Masamang tao si tatay, na siya pera lang ang iniintindi, hindi ako. Tama. Ganun nga ang sabihin mo. Nasa ospital ang nanay mo. Hanapin mo siya. Tandaan mo, huwag mong sasabihin sa nanay mo na nakita mo ako. Sige na, ngayon na. Bakit mo kailangang gawin ito sa sarili mo? Malinaw naman na hindi ka ganoong klaseng tao. Paano kung ang bata ay bumalik sa pamilya Su? At ang pera ko ay halos maubos na sa chemotherapy. Mas mabuti siya sa piling ng pamilya So kaysa sa akin. Tatay, masama si nanay. Ayaw pumunta ni Star sa kanya. Gusto kitang pagkakitaan ng pera. Para sa gamot mo. Paunawa, paunawa. Nag-aalok ng malaking gantimpala ang korporasyon ng Su. Para sa RH negative na dugo. Start, makinig ka sa akin. Kung hindi maniwala ang nanay mo sa DNA test na ito, sabihin mo sa kanya na ikaw rin ay may RH negative na dugo. Tulad niya. Rich negative na dugo. Ngayon alam ko na kung paano kumita ng pera. Wala pa ring donor. Naubusan na ng oras ang anak ko. Leo, bihirang uri iyon. Napakahirap hanapin. Kumusta? Ako ang anak na babae ni Ethan. Pagdodonate ng RH negative na dugo, dito ba ginagawa iyon? Oo, at ikaw ay anak ni Ethan. Star, tama ba? Anong magagawa ko para sa iyo, mahal? Nandito ako para mag-donate ng dugo. Hindi ba kayo naghahanap ng RH negative na dugo? Ako iyon. Ano? Renegative ka? Maaari nga bang anak ni Stella siya? Talagang hindi, Star. Napakabata mo pa. Hindi ka pwedeng mag-donate ng dugo. Bakit naman hindi? Kaya, Star, tama ba? Talaga bang handa ka na ibigay ang iyong dugo sa anak ko? Kung ibibigay ko sa inyo ang dugo ko, babayaran ninyo ba ako? Siyempre babayaran kita. Leo, bata pa lang siya. Tumahimik ka. Ang anak ko ay ang munting prinsipe ng korporasyon ng Su. Kung walang dugo at may mangyari sa kanya, kaya mo bang harapin yon? Ako. Halika. Ang kinabukasan ng pamilya Su ay para sa anak ko. Ethan, ipapadala ko muna ang iyong anak na babae para maghintay sa iyo sa mundo ng krimen. Talagang hindi. Kailangan kong tawagan si Dr. Liam. Ang hirap na ng pinagdaanan ni na Ethan at Star. Huwag na nating dagdagan pa ang hirap nila. Ano? Ano raw ang gustong gawin ni Star? Anong nangyari kay Star? Hindi siya pumunta kay Stella. Nag-donate siya ng dugo. Paano ka nakakaupo lang dito? Nagbabasa ng mga dokumento sa ganitong pagkakataon? Alam mo ba kung bakit nahulog si Hank ngayon? Dahil yan sa sinabi mo sa kaarawan, na hindi ka raw niya ina, at nasaktan mo siya. Hindi naman talaga ako ang ina niya. Tama na, kung ayaw mong maging ina niya. Di humanap ka ng bata na may kaugnayan sa atin. Isang may dugong Su. Nandito na ako. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa ring maging ina ng anak ni Ethan. Niloko ka na ni Ethan noon. Kaya naman, hinahayaan mong lokohin ka ng anak niya. Stella. Stella, lumabas na ang resulta. Pamangkin ko talaga si Star. Anak mo talaga. Star, ay pamangkin ko talaga. Sarili mong laman at dugo. Ano ang sinabi mo? Nakita ko ang malalaking mata ni Star. At eksaktong katulad iyon ng kay Stella. Noong bata pa siya. Kaya kumuha ako ng ilang hibla ng kanyang buhok. At nagpa-DNA test. Totoo. Star, ay pamangkin ko talaga. Apo mo talaga. Pero, dapat patay na ang batang iyon. Paano ito nangyari? Tama ba? At hulaan mo kung ano pa ang nalaman ko. May nationwide hospital network na ngayon. Iisang database ang pinagsasaluhan nila. Hinanap ko ang pangalan ni Ethan doon. Tingnan mo. Isang resibo ng donasyon ng dugo. Nag-donor siya ng dugo. Mahal.
Ang putla-putla mo. Siguro, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Oo nga pala, nakapag-ipon ako ng pera online. Mabibili ko na ang gamot mo. Ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga record ng kanyang pagdonor ng dugo para sa paggamot mo. At ang mga resibo ng bayad na ito. Siya ang nagbayad ng lahat ng medical bills mo. Mga medical bills ko. Mga medical bills ko. Sabi niya galing daw iyon sa crowdfunding ng mga mababait na estranghero online. Naniniwala ka sa kanya. Noon, ang bawat operasyon mo ay nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Kung hindi niya sinabing crowdfunded iyon, papayag ka bang gawin iyon? Lahat ng ito. Dahil lahat ito sa akin. Lagi na lang akong may kasalanan. Sige. Huwag magtipid. Hanapin si Ethan. Hanapin si Star. Opo, Ginang So. Gaano karaming dugo ang kailangang idonor ni Ethan? Gaano karaming trabaho ang kailangan niyang pagdaanan? Para lang makapag-ipon ng sapat para sa lahat ng medical bills mo sa mga nakaraang taon. Ginang So. Binibining Star ay dinala ni Ginoong Leo para kunan ng dugo. Ano? Nakakadiri ito, kayong mga tao. Nagdala pa ng bata para mag-donate ng dugo. Tumahimik ka. Ikaw. Ilabas mo siya rito. Ngayon na, Bitawan ninyo ako. huwag kang matakot, Star. Nandito na si tatay para iuwi ka. Tatay, gusto ko lang sanang tulungan kang kumita. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Wala namang ginawang masama si Star. Nagkamali si tatay. Hindi na kita pababayaan muli, pangako. Uuwi na tayo ngayon. Tara na. Hinto dyan. Ikaw pala si Ethan. Sakto ang dating mo. Nangahas kang agawin si Stella sa akin. Papatayin kita rito, ngayon din. Ginang So, hindi namin makontak si Leo. Ginang So, nahanap na namin sila. Dinala ni Leo si Binibining Star sa basement ng ospital. Sa inabando ng silid ng pagsasali ng dugo. Bakit naman dinala ni Leo si Binibining Star sa silid ng pagsasali ng dugo? Baka naman. Nasa bahay na si Star. Yung si Hank na pinalalaki niya, hindi na lang siya ang magiging tagapagmana ng pamilya So. Tiyak na may balak siya. Pumunta ka sa basement ngayon din. Sige, Star, huwag kang masaktan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Tatay, Huwag kang matakot, Star. Iuuwi ka ni tatay. tatay! Nanay, nasaan ka na? Hindi na kaya ni tatay, sagipin mo kami. Umaasa ka pang maligtas. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kinamumuhian ka ni Stella at ng tatay mo. Gusto niya. Napatayin kayong dalawa ngayon din. Ayos, sakto. Ngayon, ihahatid ko kayong dalawa. Sa huling hantungan. Tigil, anong ginagawa mo? Nag-aaway lang kami. Wala kang pakialam. Umalis na tayo. Kalimutan mo na sila. Kailangan nating iligtas si Star. Bakit nakatingin ka pa sa kanila? Hanapin mo si Star. Boss, umalis ka na ngayon. Papunta na si Ginang So. Kami na ang bahala rito. Itago ninyo silang dalawa. Huwag ninyong ipakita kay Stella. Tatay, gising na! Hindi ba dapat narito si Star? Kanino ito? Ito, hindi naman ito kay Star, di ba? Diyos ko, sana ligtas siya. Ang apo ko, dapat ayos lang siya. Hanapin ninyo agad sa ospital. Ginang So, hinanap na namin ang buong ospital, pero hindi namin mahanap si Binibining Star. Stella. Ang ganda ng pagkikita natin dito. Saan mo itinago si Star? Stella. Ano ang ibig sabihin niyan? Anong Star? Ayaw magsalita, ha? Hulihin siya. Nasaan siya?
Magsalita ka. Star. Ang tinutukoy mo ba ay yung munting babae na humingi sa akin ng pera? Binigyan ko siya ng 10,000 piso at umalis lang siya. Kasinungalingan yan. Leo, sabihin mo lang sa amin, nasaan siya? Si Star ay dugong Sue. Nangangako ako. Kahit na bumalik man si Star, hinding-hindi namin pagkakaiba-ibahin ang pagtrato kay Hank. Ang bastardo ay talagang anak ni Stella. Buti na lang inalis ko silang dalawa sa daan. Kaya si Star na talaga ang anak ni Stella. Perpekto. Hindi siya makakalayo, hanapin natin siya at iwi natin siya. Wala na talaga siya. Hindi mo siya sinaktan, di ba? Ngayon, Ginang Sue, ano ang gagawin ko sa isang munting babae? Stella, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng tingnan mo ang footage ng seguridad. Kung hinawakan mo lang siya kahit isang daliri, papagbayaran kita. Tingnan ang footage. Sige. Bilis, kayo rin. Hanapin ninyo si Star. Okay lang, okay lang. Ginang Su, tiningnan namin ang surveillance pero ganito kasi, dahil sa anggulo ng camera, nakuhanan lang namin ang likod niya. Umalis talagang mag-isa ang binibining Star sa ospital. Ito ang mga screenshot. Tatay, Bobo ka. May malubhang sakit si Ethan. Patay na siyang naglalakad. Bakit mo siya sinuntok? Ang hirap-hirap kong pinagdaanan para mapasok kayo ni Hank sa pamilya So. Kung malaman ni Stella na sinuntok mo sina Ethan at Star, paano ka pa makakapag-asawa sa kanya? ano ang sinabi mo? May malubhang sakit si Ethan. Oo. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Huwag mong hayaang madamay ka sa malas niya. Naiintindihan ko. Tatay, paano kung mamaya, bumalik sina Stella at iba pa? At gustong makita ang footage, ano nang gagawin natin? Huwag mong isipin yan. Maghahanap ako ng babae na kasing tangkad ni Star. Ipapakita ng video na siya ang umalis sa ospital. Stella, maniniwala ka na sa akin ngayon, di ba? Nanay, tatay, hindi talaga siya masamang tao. Yung Star na yun, pulubi ba yan o ano? Humingi ng pera sa tatay ko. Binigyan pa nga siya ng tatay ko ng $100. Tumigil ka. Sinong nagsabing pwede mong pag-usapan siya ng ganoon? Lola? Ayaw na ba sa amin ni tatay ni nanay? Hindi ganoon. Hank, nag-aalala lang, ang nanay mo sa kapatid mong babae na si Star. Hanapin ninyo siya. Suyurin ang bawat sulok. Kailangan ninyong mahanap siya. Sige. Opo. Stella, may malubhang sakit si Ethan, nasa bingit na siya ng kamatayan. Kahit maghukay ka hanggang dulo ng mundo, buto na lang niya ang mahahanap mo. Stella, huwag kang masyadong mag-alala. Dahil sa impluensya ng pamilya Su, dito sa Linport, tiyak na mahahanap natin si Star. Ethan. Star. Nasaan ka na ba? Nangungulila ako sa inyong dalawa. Tatay, kailangan gumaling ka na agad. Star, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Dr. Liam, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin at sa tatay ko. Pangako, babayaran kita balang araw. Itinuturing kitang parang sarili kong anak na babae. Huwag mo nang isipin ang pagbabayad. Pero, yung lalaking yon, si Leo, ay anak ng ating direktor. Mayaman at may connection sila. Mula ngayon, lumayo ka sa kanya, hindi ba? Pero sinaktan niya si tatay. Dr. Liam, gusto kong magreklamo sa pulis. Star, wala kang ebidensya, hindi ka mananalo. Sige na, tara, matulog ka na. Sa ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa paggaling ng tatay mo. Tama ba? Tatay, ang ganda ng panahon ngayon. Gusto kong lumabas at kumita ng pera. Tatay, huwag kang mag-alala. Malaki na ako ngayon, okay? Mag-iingat talaga ako at ipagtatanggol ko ang sarili ko. Ethan. Star. Naghihintay si Ginang Su na umuwi kayong dalawa. Ay nako, dumadating na ang masamang nanay para sa amin. Star.
Ihinto mo ang kotse. Parang nakita ko si Star. Kailangan ng anak ng masamang nanay ng blood transfusion. Nandito sila para hatakin ako pabalik para magpa-transfusion. Hindi ko sila pwedeng makita. Star, lumabas ka na, please. Alam kong nandito ka. Lumabas ka, iuuwi na kita. Alam kong nagkamali ako, Star. Ipinapangako kong hindi ko na. Hahayaan na may mga api pa sa iyo. Nanay, narinig ko na si Star ay kapareho ng blood type ko. Kaya kung sakaling masaktan ako, si Star ay pwedeng magbigay sa akin ng blood transfusion. Masamang nanay, ayoko na sa'yo. Huwag mo nang ulitin yan. Ginagawa mong personal blood bank ang anak ko. Gusto mo bang mamatay? Ginang Su, hindi pa namin nakikita si Binibining Star. Baka dahil, sa buong gabi kayong gising. Nagkakamali lang kayo ng nakikita? Siguro. Kaya, pupunta pa ba tayo sa templo para magdasal? Maagang pumunta ang ginang sa templo, para magdasal para kay Binibining Star. Oo. Ayoko siyang makita. Nauunawaan ko. Kaya, ipapauwi ko na, si Ginoong Hank. Tara na, Ginoong Hank. Tatay, may asawa at anak na ngayon si nanay. Masasama silang dalawa. Tatay, kailangan mong gumaling ka agad, tatay. Ikaw na lang ang meron ako. Ngayong araw, nakita ko si nanay na nakikipaglaro sa anak niya. At sinabi rin ng anak niya na kung sakaling masaktan siya, kailangan kong ibigay sa kanya ang dugo ko. Tatay! Tatay, gising ka na. May nararamdaman ka bang kahit anong hindi komportable? Star, anong sinabi mo? Tatay, huwag kang malungkot, tatay. Hindi ko kailangan ng nanay. Tayo lang dalawa. Ayos lang ang buhay. Star, yung bumunggo sa akin, asawa niya yon. Oo, nung araw na pumunta ako kay nanay, kaarawan ng anak niya, pang-5. Pang-5 kaarawan. Nakita ko yung lobo na may nakasulat, Happy 5th birthday. May cake sila. Si nanay, ayaw sa akin, ni hindi nga ako binigyan ng cake. Tatay, pasensya na. Ako, ang nagsinungaling sa'yo. Wala namang ginawang mali si Star. Kasalanan ko, nabigo kita. 5 taon na ang anak ni Stella. Ibig sabihin, pagkatapos lang nila iuwi si Stella, pinakasal at pinagbuntis na nila. Imposible yon. Huwag kang malungkot, tatay. Nandito pa rin ako. Hindi ako malungkot, nandito ka pa rin. Kailangan kong pumunta sa pamilya So. Kung talagang may bagong pamilya na si Stella, kailangan kong magplano para sa'yo. Tatay, nanay, at si Lolo, yung mga sugat ko, alas gumaling na. Kaya kailan tayo magpipicture? Well, tanungin mo si nanay mo, kung kailan siya libre. Pinakasal siya sa anak ni Director Warren. Nagpipicture pamilya pa sila. Ethan, ikaw ba talaga yan? Stella, saan ka ba pupunta? Nandyan pa ang nanay mo, naghihintay sa atin ngayon. Umalis ka sa harap ko. Stella, tungkol kay Ethan, alam ko, pag-usapan natin ito sa loob. Yung lalaking kanina, parang kambal ni Ethan. Naginawa ko lang ba, kung siya yun? Bakit hindi siya lumapit sa akin? Magandang hapon, Ginang So. Hi, Lola! Maglaro ka sa ibang lugar. Ginang So. Tingnan mo sina Stella at Leo, hindi na siya bata, at si Hank dito, ang laki na niya. Kaya, nakikita mo, kailan natin gagawing opisyal ang kasal na ito? Ginoong Warren. 6 na taon na ang nakalipas, ginawan ko ng malaking kasalanan si Ethan. Noon, nagbenta siya ng dugo at nagpakapagod, para lang mabayaran ang aking medical bills. Kaya, sobrang nagkasala ako sa kanya. Tungkol naman sa kasal ko kay Ginoong Leo. Kalimutan mo na lang. Warren, tingnan mo. Ito. Stella, sinasabi mo, nagbenta ng dugo si Ethan para bayaran ang iyong hospital bills. Katawa-tawa. Nandito ako.
para sabihin sa'yo ang isang bagay. Noon, Ethan, nag-donate siya ng dugo, pero nagpapakahirap siya sa trabaho para kumita ng pera. Para bayaran ang mga utang ng kanyang sugarol na ama, hindi para sa'yo. At saka, ang batang yun ay pinalitan ng isang kaibigan niya sa ospital noong operasyon mo, kaya akala namin, patay na ang bata. Alam mo ba, yung pera, si Leo, gamit ang pangalan ni Ethan, ang nagbayad ng mga bill mo. Tama. Stella, tingnan mo. Pumunta ako sa ospital para hanapin ka, at talagang iniwasan mo ako. Alam kong, hindi mo kukunin ang pera ko, kaya ginamit ko ang pangalan ni Ethan para bayaran ang mga bill mo, pero hindi ko inakala na si Ethan ay magiging napakawalang hiya. Tumahimik ka. Stella, alam kong sa puso mo, may nararamdaman ka pa rin para kay Ethan, pero huwag mong kalimutan. Ang sinabi niya tungkol sa'yo noon. Sabi niya mahirap ka, sabi niya nakakadiri ka, sabi niya hindi ka magtatagal. Tama na. Hindi ako natatakot sabihin sa'yo, matagal ko nang alam ang pag-iral ni Star. Sa totoo lang, dumating pa sa akin ng pribado si Ethan, hinihingi na bayaran ko siya. Kung hindi, papatayin niya ang bata, naawa ako sa kanya. Kaya binigyan ko siya ng konti. Imposible. So hindi ka naniniwala sa akin? E di imbestigahan mo ng sarili mo. Sige, pupunta ako titingnan ngayon din. Stella, kung talagang mahal ka ni Ethan, buong puso kong ibibigay ang aking basbas. Pero si Ethan, pera mo lang ang habol niya. Tingnan mo. Stella, tingnan mo lang. Hindi ako makapaniwala na ganito ang nangyari. Totoo nga pala. Ipinagbili talaga ni Ethan ang sarili niyang anak para sa pera. Stella, kailangan mong hanapin si Star at ibalik siya ngayon. Nasa kamay ni Ethan si Star. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon? Tatay. Tapos na, mabuti. Sabi ko na sa'yo kung maglakas loob si Ethan na magpakita ulit sa harap ni Stella, papagbayarin ko siya. Stella, nagpakasal nga talaga siya. Hindi na pwedeng bumalik si Star sa pamilya so ngayon. Nauubusan na ako ng oras. Kailangan kong kumita pa ng mas marami, para may maiwan pa ako para kay Star. Anong ginagawa mo dyan na nakatayo lang? Magtrabaho na tayo. Ginoo, umalis na tayo. Order 60, po. Boss, pwedeng bilasan niyo ang order 64. Mali-late na ako. Ano nang nagmamadali? Ano nang sunog? Iyon lang, 21,000 piso lang. Imposible. Kailangan kong magsumikap pa. Kailangan kumita pa para kay Star. Star. Tatay, Star. Anong akala mong ginagawa mo? Dapat nasa bahay ka nag-aaral. tatay, gusto kong kumita para sa operasyon mo. Hindi mo kailangang kumita para sa akin. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Huwag ka nang magkalat ulit kailanman. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan ko. Gutom ka na ba? Gusto mo ba ng cake? Ayaw ko ng cake. Ang hirap ng pinagtatrabahuhan mo ng pera, tatay. Mahal ang cake. May pera ako. Kaya kung bilhan ka ng cake. Sa nalalabi kong panahon. Gusto ko lang nakasama kita. Sige, bibili na lang tayo ng maliit na cake. At ibabahagi natin kay Ginoong Shu pagbalik niya. Galing siya sa night shift niya. Gutom na rin siguro siya. Sige, tara na. Tara na, bilis, bilis.
ikaw. Bakit mo ako itinulak? Umalis ka sa harap ko. Huwag mong gambalain ang negosyo ko. Gutom na ako. Kunin mo itong tinapay. At ibigay mo sa lolo doon. Stella, tumawag ang nursing home. Narinig ng tatay mo na nakita na natin si Star. Pero hindi pa natin dinala sa bahay. Nabigla siya ng husto, kaya tumakas siya sa nursing home para hanapin ang sarili niyang apo. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Pabugso-bugso ang demensya niya. At daladala niya ang bank card niya. Paano kung makatagpo siya ng masasamang tao? At patayin siya para sa pera niya? Nanay, huwag kang mag-alala. Magpapahanap ako ng tao sa kanya ngayon din. Tatay, yung lolo ay sumusunod sa atin. Siya. Wala siyang bahay. Ginoo, saan po kayo nakatira? Saan ako nakatira? Saan ako nakatira? Hindi ko maalala. Ang huli na. Delikado para sa inyo na mag-isa dito. Tumawag kayo sa bahay. Ano ang numero ng telepono ninyo sa bahay? Ako. Ang pinakamayaman. Dr. Liam. Ano ang problema niya? Dementia. Hindi naman masyadong malala. Maaalala niya kung sino siya pagkatapos matulog ng isang gabi. Kung gayon, pwedeng patulugin natin si lolo sa magdamag. Tama, hindi natin pwedeng paalisin sa gabi. Sige, ibahagi mo ang cake kay lolo. Oras na ng cake. CJ. Kumakain ako ng cake kasama ang aking mahal na apo. Lolo, mali ang napuntahan mo. Hindi ako ang apo mo. Hindi ako nagkakamali. Ikaw, kamukha mo ang anak ko noong bata pa siya. Ikaw ang aking sariling apo. Ako ang lolo mo. Lolo, tikman mo ang cake. Ginangso. Binibining Susan. Nasira ang mga surveillance camera sa paligid. Ang tanging nalaman namin ay ang matandang Ginoo ay huling nakita rito. Kunin mo ang mga tao mo at mag-ikot ka sa bawat bahay. Opo, ma'am. Stella, ang card na daladala ni tatay, iyon ba ang card ng magkasamang account ninyo? Kaya habang ginagamit niya iyon, malalaman natin ang kanyang lokasyon. Allowance mo ba yan? May pera si lolo. Ginoo, hindi tumatanggap ng card ang maliit naming tindahan. Lolo, may pera ako. Tara na. Lolo, nung hinawakan mo yung bank card, naalala ko yung masamang nanay ko. Ano ng pangalan ng nanay mo? Masamang nanay, Stella. 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 Lenan. Yang pangalan na yan, bakit parang pamilyar? Ay, yung walang utang na loob na anak na babae ni Lolo. Bakit hindi ko maalala? Stella. Stella. Stella, may nararamdaman ka ba? Wala. May nangungot siya sa'yo. Stella, dati, kapag umaalis si tatay sa nursing home, ginagamit niya yung card na yun kahit saan. Kaya alam namin kung nasaan siya. Bakit hindi niya ginagamit ngayon? Hindi kaya may nangyari sa kanya. Magpadala ka ng mas maraming tao. Hanapin siya. Lolo, kung gutom ka na, kumain ka na. Nasa labas si tatay naghahatid ng takeout. Baka matagal pa siya. Maghihintay ako sa manugang ko para sabay kaming kumain. Lolo, hindi manugang mo si tatay. Si tatay, si nanay lang ang mahal niya. Siya lang. Ay, Lolo,
Naalala mo ba kung saan ka nakatira ngayon? Naalala mo ba ang pangalan ng anak mo? Ay, alam ko yan. Stella ang pangalan niya. Pangalan niya ng nanay ko. May kumakatok. Lolo. Sabi ng tatay ko, hindi daw namin dapat buksan ang pinto para sa mga estranghero. CJ, Hoy, may tao ba sa bahay? Baka wala talagang tao. Malamang. Kalimutan na. Tara na. Sunod na bahay. Tatay, Heto, inumin mo habang mainit pa. kumuha ka rin manugang na lalaki. Hindi na po, Ginoo. Dadalhin kita mamaya sa istasyon ng pulis. Buong gabi kang nawala. Malamang nababaliw na sa pag-aalala ang pamilya mo. Ayoko nang umuwi. Gusto kong makasama. Ang aking mahal. tatay, pwede bang hayaan mo si Lolo na magpalipas pa ng isang gabi? Baka sakali, maalala niya kung saan siya nakatira bukas. Sige. Pero mahal, kailangan ko nang maghatid ng pagkain. Magpakabait ka sa bahay. Huwag kang aalis. Sige po. Ethan, gaano pa katagal mananatili ang iyong alaala sa puso ko? Hanggang ngayon, Stella ay hindi pa rin makalimot sa talunan na si Ethan. Talagang hindi. Kailangang mamatay si Ethan. Kung hindi, hindi na papayag si Stella na pakasalan ako. Paano ko makukuha ang yaman ng pamilya Su? Ginoo, sige, mauna ka na. Sige, mauna na kayong lahat. Kukuha ako ng inumin para kay Mahal. Sige, kumain na kayo. Leo, di mo man lang ako na-miss. Sinong nagsabing di kita namimiss, Mahal? Araw-araw kitang namimiss. Saan galing itong maruming pulubi? Bulag ka ba? Ang kotse na ito ay binili para sa akin ng pamilya Su. Tingnan mo ngayon, gasgas na lahat. Magbabayad ka para dito. Magbayad ka ngayon din. 5 milyong dolyar, walang sentimong kulang. 5 milyong dolyar. Wala akong ganoong kalaking pera. Tingnan mo ang sarili mo, ang gusgusin. Alam kong hindi mo kayang bayaran yan. Ganito na lang. Ikaw ay, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakali, may pagpatawad kita. Ikaw, Tatay, parang may nambubuli kay Lolo doon. Nambubuli ka ng matanda sa liwanag ng araw? Ano ba ang ginagawa mo? Lolo, tumayo ka na. Lolo? Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ethan, hindi pa nga kita hinahabol. Ikaw pa ang dumating sa harap ko. Hulaan mo. Papatayin ba kita ngayon? Ikaw na naman. Wala kang hiya. Nang ahas kang manakit ng matanda? Ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad? AI, makinig ka. Ngayon, ikaw, itong matandang ito, at itong bata. Lahat kayo patay na. Ano ba ang gusto mo? 500 milyong piso lang naman ang gusto mo, di ba? Wala akong ganoong kalaking pera. Pero ang anak kong babae, meron. Tawagan mo siya at kunin mo sa kanya. Anak mong babae? Sino ang anak mong babae? Nababaliw ka na ba? Stella. Si Li Jiangsu nga ba talaga yon?
Leo, huwag kang magpaloko sa kanya. Yung matandang suna yon, imposibleng ganyan siya manamit. Isa lang siyang ordinaryong, lintik na matandang lalaki. Anong sinabi mo? Bantayan mo ang bibig mo. Akala mo ba, isang maruming pulubi lang na nagpapanggap na tatay ni Stella? Ay urong na ako. Tangina mo. Tingnan natin kung sino ang papatay ngayon. Leo, Masamang tao, umalis ka. hoy, magandang babae. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ethan. Hoy, gwapo. Hindi kita palalampasin ngayon. Leo, tigilan na yan. Mamatay ka na. Tatay? Tatay, Patay na siya. Takbo. tatay, Ethan. tatay, Tulong. May saklolo. tatay, huwag kang matulog, tatay. Dilat ang mga mata mo. Tingnan mo ako, tatay. Lolo, natatakot ako. Huwag kang matakot, mahal. Ginoo. Nurse. Kailangan niyong iligtas si Ethan. Huwag kayong magtipid. Walang problema sa pera. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Pakibayaran na lang po ang bayad. Magsisimula na ang operasyon. CJ. Kailangan kong maging handa ang buong plano sa susunod na linggo. Ginamit na ba ni Lolo ang kanyang card? Pero bakit siya nasa ospital? Tapos na ang meeting. Resuscitation. 1,500 ml na blood transfusion. May nangyari ba kay Lolo? Tatay, Star, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ayos ka lang ba? Ano bang pwedeng mangyari sa akin? Anong ginagawa mo rito? Tapos, sinong nasa loob? Doktor, ayos lang ba ang tatay ko? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang tatay mo. Pero medyo malubha ang mga sugat niya. Hindi siya madyay gising sa loob ng 1 o 2 araw. Tatay, paano kayo napunta rito ng magkasama? Tumakas ako sa nursing home. Gusto kong hanapin ang aking sariling apo. Pero pagkatapos, nawala ako. Buti na lang. Nakasalubong ko si Ethan. Binilhan niya ako ng makakain, at tinanggap niya ako. Mabuting tao si Ethan, alam mo. Ethan. Isang mabuting tao. Tatay. Alam mo na pala, na si Star ang iyong sariling apo. Siyempre alam ko. Sa sandaling makita ko siya, nakilala ko siya bilang aking apo. Mukha siyang eksaktong katulad mo noong bata ka pa. Stella, makinig ka sa akin. Kailangan mong pakasalan si Ethan at bilisan mo. Bigyan mo si Star ng tunay na pamilya. Naririnig mo ba ako? Stella, puntahan mo si Ethan. Umalis ka! Huwag mong hawakan ang tatay ko. Ang asawa mo si Leo. Sinira niya ng husto ang tatay ko. Ano pa ba ang gusto mo? Ang asawa ko. Tama, ang asawa mo si Leo ang nanakit sa tatay ko. Stella, kailan ka pa nagkaasawa? Bakit hindi ko alam? Wala akong asawa, tatay. Star, hindi asawa ko si Leo. Eh bakit kayong dalawa ay nagsasama? Star. Noon, gusto ni Lolo na mag-asawa na ako at magkaanak agad. Sinamantala ni Leo yon at tumira sa bahay ko. Panang-ikot pa niya si Hank.
Hindi naman anak mo yan. Eh bakit ka nakipaglaro sa kanya at nagdiwang ng kaarawan niya? At sinubukang hilahin ako pabalik para magbigay ng dugo? Nung nasugatan si Hank, ang daming kinuha ni Leo na dugo ko. Sinubukan akong iligtas ng tatay ko, pero si Leo ang nanakit sa kanya. Ano? Star, nung sunduin kita, gusto lang kitang iuwi. Talaga? Talaga. Star, alam ng nanay mo na nagkamali siya. Ang dami kong nagawang masama. Mapapatawad mo ba ako? Leo, ang kapal ng mukha mong saktan si Ethan at ang anak ko. Ipapadala kita diretso sa impyerno. Okay lang yan, Star. Palitan na lang natin ang damit mo. Dalhin mo si Star para magpalit ng damit. Stella, nakabalik ka na. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para kunin ang dugo ng anak ko? Stella Sue, babae ka, maghintay ka lang. Kailan ba kinuha ni Leo si Star para magpa-blood draw? Noong nagkakasakit si Hank, hinayla niya si Star para kunin ang dugo nito. At binangga pa niya ako ng kotse niya. Binangga pa nga niya ako. At pinaluhod pa ako at pinag-apologize sa kanya. Ano? Ginang Sue, hindi ganoon ang nangyari. Malaking pagkakamali lang ito. Ang pagdodonate ng dugo ay dahil wala akong ideya na si Star ang anak ni Stella. At noong panahong iyon, si Hank ay naghihintay ng transfusion para mailigtas ang buhay niya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ibabalik ko na ngayon ang dugo kay Star. At para sa ngayon, nagkamali ako sa paggagalang sa inyo, Ginoo. Lubos na kasalanan ko ito. Ito ay dahil iyong kotse, ang tanging regalo sa akin ni Stella. Nang makita kong gasgas ito, nawala lang sa isip ko. Paumanhin po, Ginoo. Sino ka ba talaga? Ano sa palagay mo, kailangan ng anak ko ang dugo mo? At, sa palagay mo, mapapatawad kita dahil sa drama mo. Wala namang masamang intensyon si Leo. Hindi niya alam kaya wala siyang kasalanan. Bukod pa riyan, nasaktan mo na siya, sinigawan mo na siya, at pinarurusahan na niya ang sarili niya. Stella, isipin mo si Director Warren. Isipin mo ang lahat ng ginawa ni Director Warren para sa iyo. Dahil na lang kay Director Warren, patawarin mo na si Leo ngayon. Hinawakan pa niya si Ethan. Karapat-dapat yan kay Ethan. Palihim niyang pinalitan ang anak ng pamilya Sue, tapos sinubukan pang maningil ng pera. Masyadong mabait ang pagbugbog sa kanya. Hindi asawa ko yan. Binilhan ako ng pagkain ni Ethan, at pinatuloy ako. Sa tingin ko, mabait na bata siya. Ilang araw mo pa lang siya kilala. Ano ba ang alam mo? Ethan, matigas ang ulo niya. Hindi nga natin siya napapatay. Stella, tignan mo, ganito na lang. Bumalik na lang ako sa ibang araw para dalawin siya sa ospital. Bigyan ko siya ng konting bayad pinsala. Paano mo pa naharap si Ethan? Stella, tingnan mo ako, ganito na ang itsura ko. Ano pa ang gusto mo sa akin? Magpapakasal tayo. Hindi kailangan ng pamilya So ng alyansa sa pag-aasawa. Naging magalang lang ako kay Director Warren. Ngayon, umalis ka sa bahay ng pamilya So. Nanay! Nanay! Nanapak ka ba ng tao kanina? Narinig ko yung ingay. Oo, nanapak ako ng tao. Pero yung mga taong yun, karapat-dapat sa nangyari sa kanila. Star. Mula ngayon, anak, hindi nahahayaan ni nanay na may mga api sa iyo. Nanay, mahal mo ba ako, nanay? Siyempre naman, mahal. Paano naman si tatay? Mahal mo ba si tatay, nanay? Hindi mo na ba mahal si tatay? Ngayong binigyan tayo ni Lolo ng bank card, malapit nang maoperahan si tatay. Hindi ko na kailangang humingi ng pera pampopera kay nanay. Star, ang tatay mo lang ang lalaking minahal ko. Ang tatay mo ang tumigil sa pagmamahal sa akin. Masaya ka ba, Star? Oo, Ang ganda ng araw. Nga. Star, okay ba ang tulog mo kagabi? Gusto mo bang matulog kasama si Lola mamayang gabi? Ay, alam ko, ikaw ay matutulog kasama ni Lolo at ako mamayang gabi. Sa gitna namin, magkukwento kami sa iyo bago matulog.
Nanay, tatay, gusto ko ring sumiksik. Gusto kong matulog kasama si Star. Tabi, maglaro ka sa ibang lugar. Paano magkakasya ang 4 na tao sa isang ka? Mabubuwal tayo. Mabubuwal, edi sa sahig na lang ako matutulog. Pwede ba yun? Hindi pwede. Ang anak kong babae ay matutulog sa akin. Mommy, Star, tignan mo kung ano ang nakuha namin para sa iyo. Tatay, si Lolo, Lola at Tita Susan. Paano nila nabigyan ng napakaraming regalo si Star? Lahat sa ang pamilya Sue ay akin. Hank, narito ang plano. Makinig ka. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Star. Hindi! Maging mabuting bata ka, Hank. Pumunta ka at pasayahin siya. Basta masaya si Stella. Makakasama natin ang pamilya Sue. Pagkatapos, makikita mo kung paano ko siya alisin. Maging mabait ka. Gusto mo ba, mahal? gusto ko. Hoy, Star. Nagkamali ako dati. Hindi ko dapat ginawa yon. Sinisumpa ko sa buhay ko. Mula ngayon, ipinapangako ko na hindi na kita pahihirapan pa. Mapapatawad mo ba ako ngayon? Pasensya na, Star. Hindi ko sinasadya na mabasa ang damit mo. Gusto ko lang makipaglaro sa'yo. Hindi ko sinasadya na magdulot ng problema. Anong nangyayari dito? Pinagmamalupitan mo ang aking munting babae. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kita ginagalaw ay dahil sa respeto kay Direktor Warren. Umalis ka na. Stella, Nanay, apo mo iyan. Tama. Tingnan mo yang si Leo. Masama siyang tao. Star, mali talaga kami. Alam naming nagkamali kami. Pwede ba, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon? Okay. Palabasin niyo sila ngayon din. Hoy, ano nang akala mo ang ginagawa mo? Bahay ko ito, Nanay. Ayaw mo ba sa akin? Tumahimik ka. Sinong akala mo ang tinatawag mong nanay? Stella, anong sinasabi mo? Tatay, Leo, ang pamilya So ang nagmamahal kay Star. Paano mo nagawang kunan siya ng dugo? Stella, ang ginawa ni Leo. Nabigo ako bilang isang ama. Hindi ko siya pinalaki ng maayos. Isasama ko siya pauwi para harapin ang parusa. Pero, si Hank ay bata rin ng pamilya So, na inampon ninyo. Hindi ninyo pwedeng hanapin lang ang inyong apo, at iwan ang batang ito, di ba? Warren, anong sinasabi mo? Pinag-aral namin si Hank mula pa ng bata siya. Paano namin siya pababayaan? Nanay, Stella, hindi ka inaasahan ni Tito Warren na pasalamatan si Leo, pero huwag mong kalimutan. Noong si Ethan, ay maliitin ka dahil mahirap ka. At binablackmail ka. Sino ang sumaklolo sa'yo? tatay. gumamit ng bank card para gumastos ng 100,000,000 piso. Ano ba talaga ang nangyayari kay Ethan? Tatay, talaga bang, susuko na lang tayo sa pamilya Sue? Ito ay isang estratehikong pag-urong. Nasa pamilya So pa rin si Hank, di ba? Naisakatuparan ko na ang plano. Manood ka na lang at mag-enjoy. CJ, Sandali lang. May tanong ako. Nasaan si Ethan? Yung lalaki mula sa Kamalabinsyam. ano yon? Si Ethan ba ang hinahanap mo? Kakadating lang ng kanyang nobya para sundin siya. Lumabas sila para magsaya. Narinig ko, papunta raw sila sa Caesar Hotel para kumain ng lobster. Mga mayaman, iba talaga ang buhay nila. I-freeze mo ang card ng magkasamang account ko. Gawin mo ngayon. Director Warren, tapos na. Malamang galit na galit siya ngayon. Stella, ang tanga-tanga mo talaga. Ikaw, nag-aalala ng todo kay Ethan. Nandyan siya, ginagamit ang card mo, para magwaldas kasama ang kanyang nobya. Nakuha ko. Bilang na ang mga araw ni Ethan.
Talaga? Gaano katagal na lang ang natitira sa kanya? Mga 1 buwan o mahigit. Sakto. Tatay, bakit ibang kwarto ang tinutuluyan mo ngayon? May sira ang kwartong yun. Pero hindi naman talaga ako magtatagal dito. Aalis na si tatay. Bakit ka biglang aalis? Ethan. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo 6 na taon na ang nakalipas? Naaalala ko. Pero ano? Sa nakalipas na 6 na taon, masayang namumuhay ang anak ko at si Stella. Dahil dumating kayo ng anak mong babae, sinira ninyo ang masayang pamilya nila. Sinadya mo ba yon? Direktor Warren, mali ang pagkakaintindi ninyo. Ethan, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ipinabalik mo ang anak mo sa pamilya So. Nagsisipsip ka kay Lolo So. Lahat yan ay para sa pera, di ba? Buti na lang. Nangangarap si Stella na patay ka na. Pinutol niya ang iyong payment card. Malaya kang umalis ngayon. So, nangangarap si Stella na patay ako. Lola, nasaan si nanay? Uwi na si Star. Nag-o-overtime pa sa opisina ang nanay mo. Mamaya pa siya uwi. Honey, may binili akong magagandang bagong damit para sa'yo. Subukan mo sa kwarto mo. Salamat, Lola. May ipagluluto ako ng espesyal para sa iyo mamayang gabi. Sige, Sige na, alis ka na. Hank, anong ginagawa mong pagtago-tago dyan? Lola, pagod na ako. Gusto ko lang matulog. Makinig ka, bata. Mula ngayon, tigilan mo ang pang-aapi kay Star. Kung hindi, hindi kita kayang iligtas. Gets ko, Lola. Ako dapat ang kuya niya at dapat mabait ang isang kuya sa kanyang kapatid na babae. Sige. Gusto ka ni Stella patayin. Ipinag-gate niya ang joint account. Pwede ka nang umalis ngayon. So gusto ako patayin ni Stella. Ayoko nang manatili sa ospital. Gusto kong lumabas at kumita ng pera. pero tatay, yung sakit mo? Okay lang ako, mahal. Nakahanap ako ng magandang lugar para sa atin. Tingnan mo. Okay. Tatay! Tatay, dito ba yung lugar kung saan kayo dati nakatira ni nanay? Oo. Ethan. Matapos kayong maghiwalay ni Stella at lumipat 6 na taon na ang nakalipas, nag-abroad din ako, kaya walang nakatira dito mula noon. Oh, siya nga pala, may mga gamit pa kayong naiwan dati, hindi nyo dinala. Tinabi ko lahat, sa kahon na ito para sa'yo. Salamat, pare. Walang problema, ano ang nag-udyok sa'yo, na bumalik dito? Wala lang. Nasanay na siguro. Sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Heto ang mga susi. Star. Lilinisin ko muna ang kusina. Tapos lulutuan kita ng masarap. Ito ba yung tala-arawan na sinulat ni tatay? Alam kong hindi masamang tao si tatay. May dahilan siya kung bakit iniwan niya si nanay. Dadalhin ko itong tala-arawan para ipakita kay nanay. Nasaan ang backpack ko? Ikaw ba ang kumuha ng backpack ko?
Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka, gusto kong matulog. Ibalik mo ang backpack ko. Anong backpack? Wala akong alam. Hindi mo alam, ha? Tatawagan ko si nanay ngayon. Nanay? Ninakaw ni Hank ang backpack ko. Hank, sabihin mo ang totoo kay Lola. Ikaw ba ang kumuha ng backpack ni Star o hindi? Lola, hindi ko kinuha ang kay Star, ang backpack ng kapatid ko. Siyang siya talaga. Wala nang iba. Nanay, pumunta ako sa bahay kung saan nakatira dati si tatay at ikaw. Binasa ko ang tala-arawan ni tatay. Dinala ko ito, nakatago sa backpack ko. Ethan, anong ginagawa niya ngayon? Nanay, ikaw lang ang mahal ni tatay. Umalis siya. Para gumaling ka. Nasaan ang backpack? Hindi ko alam, nanay. Oo nga pala, nanay. Simula nang mabigyan mo ako ng phone na iyon, ang phone watch ko ay nasa backpack ko na. Tawagan mo lang ang numerong iyon at malalaman mo kung saan itinago ni Hank ang backpack. Gets ko. Tatawag na ako ngayon. Backpack ko! Nanay, tingnan mo. Star, walang laman dito. Sigurado ka bang tama ang nakuha mo? Wala talaga rito. Sigurado ka bang tama ang naaalala mo? Hinutay-gutay mo ang tala-arawan ng tatay ko. Hindi ko ginawa yon. Ibalik mo yan. Lola, sinaktan ako ni Star. Parang nabaling nga ang kamay ko. Star, paano mo nasaktan ang iyong kaibigan? Star! Kumusta na si Star ngayon? Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Hindi ko siya mapatahan. Ano ba na nangyayari kay Hank nitong mga huling araw? Nanay, kailangan nating paalisin siya ngayon din. Ayaw ko nang makita siya muli. Hindi ko na pinapansin ang magagastos. Ipadala siya kahit saan. Pero, Walang pero-pero. Nandito na si Star ngayon. Ayaw ko ng sino man sa bahay na ito na makakastorbo kay Star. sinabi sa akin ni Leo, na ampon siya mula sa isang ampunan. Masyadong malupit kung ibabalik natin siya ngayon sa Pamilya Zoo. Tungkol sa pagpapaalis kay Hank, huwag mo siyang papayagang malaman. Star, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Pasensya na, tatay. Kinuha ko ang tala-arawan mo. Gusto ko lang sabihin kay nanay na iniwan mo siya dahil may dahilan ka. Pero hindi ko naingatan. Napunit ito. Ayos lang yan, Star. Sa isang banda, mabuti na rin na napiunit ito. Kung nakita ito ni nanay, masasaktan siya ng todo. Hindi mo pwedeng ipaalam kay nanay na may sakit si tatay. Naiintindihan ko. Tatay, gusto kitang puntahan bukas. Sobrang miss na kita. Sige, pumunta ka bukas. Lulutuin ko ang paborito mo. Sige. Good night, tatay. Good night, mahal. Mahal din kita, anak. Anak, sige na, inumin mo na ang gatas mo. Tapos, matulog ka ng mahimbing. Bukas, ipapadala na ni nanay, si Hank. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Talaga? Siyempre naman. Nanay, gusto kong puntahan si tatay bukas. Pwede ba? Sige, tatay mo siya. Nanay, Hindi kita pipigilan. Sige nga, ipapahatid kita kay Tita Susan. Okay lang ba yun? Nanay, ikaw na lang ang maghatid sa akin. Gusto kong mag-dinner kasama ninyo ni tatay. Maraming trabaho si nanay sa opisina. Inumin mo na ang gatas mo. Mag-aasawa na naman ng iba si Ethan. Ano pa ang saysay ng pagpunta ko? Heto. tumawag ka lang kung kailangan mo ako. Sige, Star, magpaalam ka kay nanay. Paalam, nanay. Paalam. Tara na. Stella, may lagnat si Hank, umiiyak at nag-aamok siya. Paulit-ulit na hinahanap si Leo at Lolo. Stella, masama ba ang pakiramdam ni Hank? Tumawag lang siya at sinabing, masama na raw ang pakiramdam niya. May lagnat si Hank. Pero kanina ayos na ayos siya. Paano siya nagkalagnat? Tara na, puntahan natin si Hank. Tara na. Bakit ngayon pa siya nagkasakit? Baka nahipan siya kahapon. May sakit si Hank, ang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa ay dapat ipagpaliban muna ng ilang araw. Hank, ayos ka lang ba? Tatay, ako ito. Ginawa ko ang sinabi mo. Nakapag-shower na ako ng malamig. Kaya hindi na ako mapapaalis ni nanay, di ba? Tama, mabuti naman.
Walang magpapaalis sa atin. Lahat ng pag-ari ng pamilya Su ay magiging atin. Magpahinga ka muna, ha? Tatay, Buti na lang ginupit ni Hank ang talaarawan ng gwapong lalaking yon. Kung hindi malamang, alam na ni Stella ang lahat ngayon. Para maiwasan ang iba pang komplikasyon, kailangan mong ikaw at si Stella ay tapusin na ang usapan. Hindi ba't pumunta si Star sa bahay ni Ethan? Ngayong gabi, ang gintong pagkakataon mo na. Tatay, mali ang pagkakaintindi mo kay nanay. Hindi siya nagpakasal kay Leo at hindi anak niya si Hank. Noong minamaliit ako ni Hank, tinulungan pa nga ako ni nanay at pinagsabihan si Hank. Naku, nakakagaan naman ng loob. Pupunta muna ako sa kusina para magluto ng hapunan. Bumalik dito si tatay. Malamang namimiss niya si nanay. Iimbita ko si nanay para maghapunan, para maging masaya si tatay. Star, lulutuan kita ng siomay. Sige. Nanay, gusto kong maghapunan kasama mo at ni tatay. Gumawa ng siomay si tatay. Ang bango-bango. 6 na taon. Hindi ko pa rin kayang tanggapin. Ethan, magpapakasal ka na sa iba. Stella, tama na. Okay ka lang. Ethan, huwag mo akong iwan. Stella, hindi kita iiwan. Pahahalagahan kita. Umalis ka. Stella, mahal kita. Sumpa ko, magiging mabuti ako kay Star. Huwag mo na akong iwan muli. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung mahahawakan mo ako, sumpa ko, pababayarin ko ang pamilya Joe. Lumayo ka sa akin. Stella, pera mo lang ang gusto ni Ethan. Hindi kanya minahal. Hindi kayo pwede magkasama. Hindi ako mahal ni Ethan. Pero mahal ko siya. Nababaliw ako sa kanya. Ginang Su, may emergency meeting tayo. Pupunta na ba tayo sa opisina? Hindi pupunta. Sa bahay ni Ethan. Ha? Nandoon si Star. Nag-aalala ako sa kanya. Tara na. Nanay, gusto ni Star na kasama si nanay at tatay at kumain ng magkasama. Inumin mo na, walang kwentang tao ka, ni hindi mo kayang kontrolin ng isang babae. Hello. Alamin mo para sa akin ang address ni Ethan. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin. Mamayang gabi, kailangan mong alisin siya. Ang gwapo ng tatay ko. Star, maging tapat ka sa akin, Star. Bakit mo gusto akong magsuot ng suit na ito? Dahil pupunta si nanay para mag-dinner. Dahil si Star gustong kumuha ng litrato kasama si tatay para makita ng lahat ng kaklase ko kung gaano kagwapo ang tatay ko. Ikaw naman. Tatay, oy, bakit hindi mo suot? Ito, binili ito ni Stella para sa akin. Tatay, isuot mo na lang. Bagay sa'yo. Sige. Ethan, maligayang kaarawan. Pinaghirapan mo ba talaga lahat ng ito? Para lang sa kaarawan ko? Oo, maghiling ka. Ethan, mahal kita. Mula ngayon, taon-taon. Gusto kong magdiwang ng kaarawan mo kasama ka. Ethan, sige, panalo ka na. Bumalik ka lang sa akin, at wala nang ibang mahalaga. Tatay. Bukas ko ang pinto. Sige. Tuloy ka na, nanay. Nanay, tatay. Ang pamilya natin ay muling nagkakasama. Ngayong araw magkakaroon tayo ng napakasayang hapunan ng magkakasama. Maupo ka, nanay.
Star. Ayaw ni nanay ng shrimp dumplings. Ito yung may cabbage. Naalala pa rin niya ang gusto ko. Star. Kayo na ni nanay ang kumain. Gagawa ako ng sabaw sa kusina. Tatay, hindi mo na kailangan gumawa ng sabaw. Hindi naman talaga ako mahilig sa sabaw. Ikaw naman, nanay. Kumusta ang sopas? Masarap ba? Ang sopas ng aking mahal ay laging ang pinakamasustansya. Sino ang mahal mo? Si Stella ang aking mahal. Stella, gusto kong makasama ka at mapanood ang paglaki ng ating anak. Pero, hindi ko lang, kaya... Bakit mo ako iniiwasan? Sino ang umiiwas sa'yo? Mahilig ka sa sopas, di ba? Kaya nagluto ako para sa'yo. Umalis ka na. Malapit na itong maluto. Ethan, ganyan ka ba lagi, Cab 8? Sa iyong nobya. Busog na ako. Busog na rin ako. Tatay, nanay. Sana ay maaari tayong kumain ng ganito araw-araw. Pumunta ka't maglaro sa sopa kasama si tatay. Si nanay na ang maghuhugas ng pinggan. Ikaw ang gumugo ng oras kasama siya. Ako na ang maghuhugas. Bakit ang dami ng bote ng gamot dito? Sandali. May sakit ba si Ethan? Ano ito? Bitamina. Sigurado ka bang bitamina ang mga ito? Ano sa palagay mo ang mga ito? Ethan, gusto kitang kausapin ng seryoso. Tungkol saan? Gusto kong makuha ang custody kay Star. Kung gusto mo rin siya. Siya naman talaga ang anak mo. Siyempre, sa iyo ang custody. Bukod pa riyan. Aalis na ako dito sa lalong madaling panahon. Hindi na ako babalik. Saan ka pupunta? Ikakasal ka ba? Tatakas ka kasama ng iba, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba ikakasal ka? Eh bakit ito ang daladala mo? Bakit? Wala kang pakialam dyan. Gusto mo ng pera, di ba? May pera sa card na ito. Kunin mo, gastusin mo. Gabi na. Kunin mo si Star at umuwi ka na para magpahinga. Ikaw naman, magpahinga ka rin. Ang payat na ni Ethan itong mga nakaraang araw. Kailangan kong tingnan kung bitamina nga ba ito o hindi. Star, tara na. Uwi na tayo kasama ni nanay. Hello. Director Warren, umalis na sina Stella at Star. Ako na ang bahala kay Ethan ngayon. Mabuti. Gawin mong parang pagnanakaw. Gets. Ginang So, narito na ang doktor. Tingnan mo ito. Ginang So, ito ay targeted therapy drug. Ano? Paano nagkaroon ng cancer si Ethan? Kailangan kong hanapin siya at magtanong. Mali ito, sigurado. Ginang So. Tumigil ka dyan. Ethan, Ako na ang bahala.
Doktor, Ginang Su, ang mga sugat ni Ethan ay naalagaan na, pero ang cancer ay kumalat na. Kung hindi tayo mag-opera agad, baka hindi siya gumaling. Pakipirma dito para kumpirmahin. paano ito nangyari? Kailan niya nakuha ang sakit na ito? Nanay, hindi kailanman pinayagan ni tatay na sabihin ko sa iyo na may sakit siya. Ang operasyon ni tatay ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Wala tayong pera para sa operasyon. 50 milyong piso. Iyan ay sapat na para sa tatay mo, para palakihin ka. Nanay! Tita Susan, pwede mo ba akong bigyan ng 100 milyong piso? Okay lang, Star. May pera si nanay. Magiging okay si tatay. Ischedule agad ang operasyon. Titiyakin kung mabubuhay siya. Naiintindihan, sisimulan ko na agad ang operasyon. Star. Sabihin mo sa nanay. May sakit ba si tatay? Kaya ba niya pinahanap ako sa'yo? Nanay, si tatay, hindi pa siya nag-inom o nagsugal o nagkaroon ng girlfriend. Nagde-deliver siya ng package at tumatanggap ng order ng pagkain. Nagtatrabaho siyang mabuti para buhayin ako ng mag-isa. Siya ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Pera ba ang gusto mo? May pera sa card na ito. Kunin mo at gastusin mo. Ethan, ilan pa bang sekreto ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Ano pa bang mas masahol ang pwedeng mangyari? Doktor, kumusta na po siya? Napaka-successful ng operasyon. Kapag nawala na ang anesthesia, magigising na siya. Nanay, magiging okay na si tatay. Magiging maayos lang siya. Salamat po sa pagligtas kay Ethan. Huwag mo akong pasalamatan, alagaan mo lang ng mabuti si Ethan. Simula nang magbigay siya ng dugo para sa paggamot mo, ang kalusugan niya ay hindi na bumalik sa dati. Nagbigay siya ng dugo para sa paggamot ko. Noon, para magamot ka, hindi na niya inalintana kung mabubuhay siya o mamamatay. Hindi lang siya nagbigay ng dugo, nagtrabaho rin siya sa mga mabibigat na trabaho. Ayaw tanggapin ng pamilya Susya at ang bata. Para masiguradong maliligtas ka, dinala niya ang bata at umalis ng mag-isa. Sa mundong ito, wala nang mas tanga pa sa kanya. Jason, tawagan mo agad ang pulis. Alamin mo kung paano nakuha ni Leo ang resibo ng bayad na iyon. At alamin mo kung ano ang nangyayari sa surveillance footage. Ethan, paano ka naging napakatanga? Ikaw lang ang nagbigay ng dugo. Nagtatrabaho sa mga napakahirap na trabaho. At nag-alaga sa ating anak ng mag-isa. Alam ko na. Ako ang nagkamali sa lahat. Lahat ay kasalanan ko. Ginang Su, tapos na ang investigasyon. May pinabili si Director Warren ng resibo ng bayad na iyon. Sinubukan pa niyang ipapatay si Ethan, at yung surveillance video. Na-edit na. Ang totoo, ginamit ni Warren ang buhay mo. Para mapilitan si Ethan. Paano naman yung cheque? Ipinakita ng footage na. Kinunin nga ni Ethan ang cheque, pero nang nasa hallway na siya. Pinunit niya ito. Kaya lahat ng ito, nag-ugat kay Warren. Oo, nagsimula na ang pulisya ng investigasyon sa kanya at sa anak niya. Ganun ba? Yun na lang. Sige. Gising ka na. Masakit ba? Nasaan si Star? Nasa bahay. Sabi niya, malapit na siyang dumating. Huwag muna bumangon. Nagpapagaling ka pa. Kailangan mong magpahinga. Ang tagal ko nang nakahiga. Paupo muna ako sandali. Sabi ng doktor, mabuti ang paggaling mo. Malapit ka nang ma-discharge. Talaga. Talaga. Kaya magkakasama tayo habang buhay. Oo nga pala. Bakit hindi mo pinayagang sabihin ni Star sa akin? Nang mas maaga na may sakit ka. Anong sasabihin ko? Hindi ba't matagal na tayong naghiwalay? Sinong nagsabing pumayag ako doon? Hindi ako pumayag 6 na taon na ang nakalipas, at siguradong hindi ako papayag ngayon. Ethan, alam ko na ang lahat ngayon. Nagkamali ako. Nagkaintindihan tayo. Makinig ka sa akin. Hindi ako takot mamatay. Ang takot ko lang ay mawala ka. Well, depende yan sa ugali mo. Tatay. Nanay, depende yan sa ugali mo.
Ginang Su, tumawag lang ang pulis habang hinahabol ang mag-amang Joe. May aksidente. Namatay si Leo sa aksidente sa sasakyan sa lugar. Nahuli na rin si Warren. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Star, halika, maglaro tayo sa labas. Oo, maglalaro kami sa labas. Ethan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. Akala ko kapag wala na ako, malulungkot ka ng sandali, pero makakalimutan mo rin. Parang butiki na nawalan ng buntot. Babalik ka rin sa normal na buhay. Ethan. Para sa akin, hindi ka kailanman naging isang butiking nawalan ng buntot. Ikaw ay isang tato sa puso ko. Ang puso kong ito, tumitibok man, o tumigil na. Sa'yo ito, Ethan. Tawagin mo akong mahal. Mahal. Mahal kita. Mahal din kita.